Hello and very welcome to the Hulagway ng Buhay Channel. Ang kwentong ito na iyong papanoorin ay magpapayanig sa iyong damdamin at mag-iiwan ng isang katanungang nakabitin sa hangin. Totoo ba ang kwentong ito o hindi? Mag-subscribe sa channel at iwanan ang iyong gusto. Tara na sa video. Ordinaryong araw iyon, ngunit may kakaibang nangyari. Isang hindi inaasahang ingay ang nanggaling sa likuran ni Danilo, kaya napalingon siya ng mabilis. Siya ay isang iginagalang na dentista sa lungsod, nakilala sa pagtatrabaho sa pangunahing ospital at pagtulong sa mga pasyente na natatakot na pumunta sa dentista. Marami sa kanila ang kinakabahan, kaya natagalan silang maglakas loob na pumasok sa opisina. Ngunit laging ginagawa ni Danilo ang lahat para mapanatiling kalmado ang lahat. Alam niya kung ano ang kanyang ginagawa at ginawa niya ang lahat ng pagsisikap upang matiyak na walang umalis sa kanyang opisina na natatakot. Sinubukan siyang kunin ng ilang pribadong klinika na may mga pangakong malaking pera, ngunit hindi iyon pinansin ni Danilo. Nasiyahan siya sa kanyang trabaho at pagtulong sa mga tao. Ang kanyang amo si Juan ay isang seryosong tao at alam ng lahat na hindi niya gusto ang mga pagkaantala. Si Juan ang bagong mahalagang tao ng lungsod, ang bagong halal na alkalde, na kilala sa pagiging matigas at hindi tumatanggap ng katiwalian. Pinag-uusapan siya ng mga tao dahil sa pagiging demanding at madalas ay mayabang. Ang pag-uugaling ito, kahit na medyo mahirap, ay nakatulong kay Juan na umunlad sa politika. Ngunit nakapinsala din ito sa kanyang personal na buhay, lalo na sa kanyang pamilya. Alam ito ni Danilo dahil hindi masyadong bukas ang alkalde sa kanyang nararamdaman. Ang napansin ni Danilo tungkol sa kanya, sa katunayan, ay iniisip lamang ni Juan ang tungkol sa kapangyarihan at ambisyon. Si Juan, sa kanyang matatag na paraan, ay tinawag ang lahat ng mga doktor at nurse sa isang espesyal na kaganapan. Marami na siyang inimbitahang empleyado sa kasal kabilang si Danilo, na medyo naguguluhan kung bakit. Pagkatapos ng lahat, ang isang kasal ay tila isang matalik na partido at si Juan sa kabaligtaran ay itinuturing ang lahat bilang isang pagkakataon upang ipakita ang kanyang lakas. May mga nagsabi pa nga na diktador ang ugali niya, pero parang walang pakialam ang mayor sa iniisip ng iba. Sanay na si Danilo sa mga taong nagkokomento kay Juan, ngunit hindi niya talaga alam kung ano ang aasahan sa party. Samantala, naghahanda si Danilo para sa pagtatapos ng kanyang araw ng trabaho. Ang kanyang huling pasyente ay isang bata, at pagkatapos, makita ang lahat, gumaan ang pakiramdam niya. Hindi naging madali ang buhay ni Danilo. Naalala niya kung paano siya nagpakasal minsan, ngunit hindi natuloy ang kasal. Naghiwalay siya pagkatapos ng 5 taon at ngayon ay nag-iisa. Sa kabila ng pagiging isang matagumpay na dentista, palagi siyang nakakaramdam ng kawalan ng laman sa loob. Naisip pa nga ni Danilo na mag-ampon ng anak, ngunit hindi niya nagawang gawin ang unang hakbang. Marahil ang kasal ng alkalde ay isang pagkakataon para sa kanya upang pag-isipan ang kanyang sariling mga pagpipilian at kung ano ang talagang gusto niya para sa hinaharap. Habang nagmamaneho siya pauwi, naisip niya ang mga gintong dahon na nalaglag sa daan. Noon ay Oktubre at ang lungsod ay puno ng mainit na mga kulay na parang ang kalikasan ay naghahanda upang magpahinga. Sa daan, huminto siya sa isang shopping mall para mag-isip sandali. Doon nakakita siya ng ilang mga painting sa isang tindahan at nagkaroon siya ng ideya. Naisipan niyang bigyan ng painting ang mayor bilang regalo sa kasal. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng paggalang, ngunit isang paraan din ng pagsisikap na mas maunawaan ang misteryosong lalaking ito. Ang hindi alam ni Danilo ay, sa sandaling iyon, malapit na siyang masangkot sa isang bagay na mas malaki pa sa inaakala niya. Isang bagay na maaaring magpabago sa kanyang buhay magpakailanman. Noong araw na iyon si Danilo ay nasa isang hindi kapanipaniwalang lugar. Tumingin siya sa paligid at nakita niya ang kagubatan, kabundukan at ilog. Lahat ay naka-frame na parang isang perpektong painting. Napakaganda nito na naisip niya nang hindi sinasadya na ang kanyang bahay, kasama ang lahat ng kaginhawahan nito, ay tila mapurol sa tabi ng tanawing iyon. Siya, na hindi kailanman nag-aalala tungkol sa pera, ay nagpasya na siya ay bumili ng isang bagay na tulad nito upang ilagay sa bahay. Dahil doon, nagbihis siya ng maayos, nagsuot ng pantalon at nakatali at naghanda para sa isang mahabang paglalakbay. Ang kanyang sasakyan, malaki at komportable, ay tila perpekto para sa paglalakbay sa kanayunan.
kung saan nagpasya ang alkalde na idaos ang kasal. Makalipas ang 1 oras, dumating si Danilo sa malaking bahay ng mayor. Malugod niyang tinanggap ang mga panauhin nang may ngiti at dinala sila sa party na isinasaayos sa engrandeng estilo. Kanina pa ang kasal at ngayon ay nagkukumpulan na. Ang lahat para magdiwang. Ang alkalde ay nasa gitna ng mesa, katabi ang kanyang bagong asawa na may malawak at nakakabighaning ngiti. Ibinigay ni Danilo ang kanyang regalo gaya ng ginawa ng lahat at kinawayan siya ng alkalde, formal na nagpasalamat sa kanya. Ngunit hindi nagtagal ay ibinaling niya ang atensyon sa iba pang mahahalagang bisita na para bang siya ang sentro, ang lahat. Naramdaman ni Danilo na hindi lang siya naroroon para magdiwang. Pumulong sa tenga ang therapist na katabi niya, "We're here as extras just to give the mayor an image of greatness." Tumingin siya sa paligid at nakita niya na bukod sa mga doktor at iba pang prominenteng panauhin, mayroon ding mga pulis at maging isang lokal na hukom. Humigit kumulang 200 katao ang naroroon at ang partido ay maingat na pinaplano upang ipakita kung gaano kahalaga ang alkalde. Si Danilo, na nakaupo sa isa sa mga mesa, ay hindi maiwasang isipin kung paanong ang lahat ay tila isang ingrandeng pagpapakita ng kapangyarihan kaysa sa pagdiriwang ng kasal. Naisip niya na ang alkalde ay maaaring maging mas mahinhin, ngunit sa halip ay ginamit niya ang kaganapan upang mapabilib ang buong lungsod. Ang ideya ng isang matalik na kasal ay tila isinantabi na pinalitan ng isang maringal na salu-salo upang ipakita ang kanilang marangyang buhay. Tapos, sa kalagitnaan ng party may nangyaring hindi inaasahan. Ang nobya ay nakikipag-usap sa isa sa mga abay at biglang ang babaeng ito ay tumingin kay Danilo at na may kinang sa kanyang mga mata ay tinawag siya sa pangalan. Danilo, nagulat siya. Ganito, hindi siya maaaring maging kung sino siya sa tingin niya. Ang babaeng nasa harapan niya ay walang iba kundi si Valeria. Ang babaeng nakilala niya sa universidad, maraming taon na ang nakararaan. Noong una niya itong makita, estudyante pa lang si Valeria, may bangs at simpleng ugali. Wala siyang pakialam sa kanyang hitsura, nagsuot ng simpleng damit at mas nakatutok sa kanyang pag-aaral kaysa sa iba pa. Gayunpaman may isang bagay sa kanya ang nakaakit kay Danilo na nabighani at sa hindi malamang dahilan ay labis na nagmamahal sa kanya. Noong panahong iyon si Danilo ay itinuturing na gwapo at maraming babae ang interesado sa kanya. Ngunit iba si Valeria. Nadama niya ang isang malakas na koneksyon, isang bagay na hindi pa niya naranasan noon. Nagsimula silang magkita, magkasama kung saan nila magagawa, sa mga silid-aralan, sa mga parke, kahit sa mga bubong ng mga gusali. Naghalikan sila sa lahat ng lugar na ito at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Danilo na handa siyang ibigay ang lahat para sa kanya. Ang kanilang pag-iibigan ay tila napakalaki na parang walang ibang mahalaga. Ngunit sa pagtingin kay Valeria, ngayon pagkaraan ng mga taon na pagtanto ni Danilo na siya ay ibang-iba, mas maganda at may kumpiyansa na hindi pa niya nakita noon. Si Valeria na dating isang simpleng medikal na estudyante ay asawa na ng alkalde at tila ibang-iba na. Hindi alam ni Danilo ang gagawin, nakatingin sa kanya na parang sinusubukang intindihin kung paano mabilis na nagbago ang lahat. Nagtataka siya kung bakit siya nagpakasal sa isang tulad ng alkalde na malayo sa lalaking kilala niya. Pero bago pa siya makapagtanong, nilapitan siya ni Valeria at nakangiting tumingin sa kanya. Mukhang masaya siya, ngunit ang mga nangyayari doon ay isang malaking misteryo kay Danilo. Pakiramdam niya ay may higit pa sa likod ng party na iyon, bagay na hindi pa rin niya lubos na naiintindihan. Ngunit, sa kabila ng napakaraming katanungan sa kanyang isipan, alam ni Danilo na ang pakikipagkita kay Valeria ay isang tanda. May isang bagay sa kanya na malapit ng magbago at kailangan lang niyang malaman kung ano talaga ang nangyayari sa engrandeng kasal na ito, kung saan ang lahat ay tila higit pa sa isang simpleng pagdiriwang ng pag-ibig. Nang iuwi ni Danilo si Valeria, sa unang pagkakataon tinanggap siya ng buong pagmamahal na parang isang pamilya. Mabait ang pakikitungo sa kanya ng lahat, ngunit pagkasara ng pinto sa kanyang likuran, ang ina ni Danilo ay tumingin sa kanya na may kakaibang ngiti at nagtanong, "Nakita mo na ba ang anak ng kaibigan mong iyon na nag-aaral sa ibang bansa?" Nagtagal ang relasyon ni Danilo kay Marina. Ilang beses na silang nagtalo, ngunit ang mga away ay tila walang tunay na dahilan.
Sa sandaling iyon, hindi maalala ni Danilo kung bakit sila nag-away, ngunit naisip niya na si Valeria, sa kanyang matamis at mahinahong paraan, ay malulutas ang mga bagay-bagay at maibabalik sa normal ang lahat. Ngunit, sa paglipas ng panahon, lumamig ang kanilang relasyon, at isang hapon, nakita siya ni Danilo sa parke na magkahawak kamay sa ibang lalaki. Sapat na ito para madama niya ang pagkawala, at hindi nagtagal pagkatapos niyang makita si Karen, isang matandang kaibigan na nakilala niya sa panahon ng kalungkutan. Si Karen ay iba kay Valeria. Siya ay kalmado at matino, isang abogado, ngunit kahit anong pilit ni Danilo na mag-move on, hindi niya maiwasang isipin si Valeria. Nalaman niya sa magkakilala na ang lalaking kasama niya ay pinsan niya. Dahil dito, sinubukan niyang mapalapit muli kay Valeria, ngunit malinaw sa kanya, huli na ang lahat. Hindi nagtagal ang relasyon ni Karen at kahit kasal na sila, malayo ang kanilang relasyon. Nakatuon si Karen sa trabaho at tila walang pakialam kay Danilo. At sa huli, naging imposible ang pagsasama. 5 taon pagkatapos ng kasal, nagpasya si Karen na umalis ng ganoon na lamang. Kinuha niya ang mga gamit niya at umalis. Samantala, natuklasan ni Danilo ang nakapipinsalang balita. Si Valeria ay namatay. Nagulat siya at labis na nalungkot sa narinig. Hindi niya alam kung ano talaga ang nangyari, pero alam niyang wala na ito bago pa sila ikinasal ni Karen. Hindi pumunta si Danilo sa libing. Nawala siya sa lungkot at nalilito sa nangyari kay Valeria. Gayunpaman, nagpatuloy ang buhay at pagkaraan ng ilang taon, nagpasya sila ni Karen na maglakbay upang makalayo sa nakagawian ng kaunti. Nagcamping sila sa kagubatan upang subukang mag-relax, ngunit kahit doon, hindi maalis sa isip ni Danilo si Valeria. Ang akala niya ay sarado na ang kwento ng kanyang paglisan na nakatago sa malayong alaala. Tapos isang araw, habang nasa gubat siya, nakita niya siya. Naroon si Valeria sa kanyang harapan na parang walang nangyari. Siya ay tumingin pareho, ngunit sa parehong oras, iba, hindi nakaimik si Danilo. Valeria? Hindi niya alam kung ano ang iisipin, ngunit bago pa niya maitanong kung ano ang nangyayari, tumingin ito sa kanya na may pagtataka. Tila hindi niya ito naaalala. At iyon ang nagpabilis ng tibok ng puso ni Danilo. Lumingon siya sa lalaki sa tabi niya at siya, sinusubukang unawain kung ano ang nangyayari, ay nagtanong, "Ano ang nangyayari? Kilala ko siya." Ang batang babae, na may magiliw ng ngiti, ay nagpakilala bilang Laura at hindi Valeria. Si Danilo na hindi pa rin maintindihan, ay nagsimulang magtanong tungkol sa lahat, sinusubukang bigyang kahulugan ang walang katotohanan na sitwasyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumapit ang nobya ni Laura at nag-aalalang nagtanong kung ano ang nangyayari. Humingi ng tawad at pilit na nagpaliwanag si Danilo na naliligaw at may karerang puso. Ngunit, sa gitna ng lahat ng ito, hindi na niya alam kung ano ang totoo. Ang kagubatan na dati tila isang mapayapang lugar, ngayon ay tila isang kalituhan ng mga tanong na hindi nasasagot. Tumayo si Danilo, sinusubukang intindihin ang nangyayari. Alam niyang wala na ang taong mahal niya. Pero paano kaya na nakita niya ito ngayon? Buhay na buhay at may bagong pagkatao. Matagal nang magkasama sina Danilo at Valeria. Ilang taon na nilang mahal ang isa't isa pero ngayon may kakaibang nangyayari. Ang mayor na may galit sa kanyang mga mata ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. "Anong ginagawa mo dito, Valeria?" Sigaw niya na puno ng galit ang boses. "She's not Valeria." Sagot ni Danilo na pilit na pinapakalma. "Siya si Vanessa, ginugulo mo lahat." Ang alkalde, galit na galit, ay nagbanta na tatawag ng seguridad. Gayunpaman, si Danilo, sa kanyang pagtibok ng puso, ay gustong ipakita sa lahat na siya ay tama. Hinawakan niya ang damit pangkasal at hinubad ito na nagpapakita ng birthmark sa balat ng babae, ang parehong marka ni Valeria. "I know who she is." Halos hindi makahinga. "I know her birthday, everything." Namutla ang mayor, hindi niya alam ang gagawin. "Walang sense yun. Ako si Vanessa, hindi ako si Valeria," she said confused pero walang naniwala sa kanya. Nagsimulang pumalit ang kaguluhan at kinabahan ang mga bisita. Nadagdagan ang pagkalito hanggang sa lumitaw ang mga security guard at kinaladkad si Danilo palabas ng silid. Itinapon ito sa bangketa. Sasaw, kabila ng lahat ng nangyari, isang tahimik na pag-asa ang nagsimulang tumubo sa puso ni Danilo. Noon pa man ay alam na niya, sa kaibuturan, na may mali. Habang naglalakad siya pauwi, naisip niya ang mga sinabi ng kanyang nobya at mga reaksyon ng mga tao.
Pero bakit niya ginawa iyon? Bakit ka nagpanggap bilang Valeria? Tahimik at payapa ang lungsod na parang walang nangyari. Bumalot sa kanya ang katahimikan ng gabi at kahit na puno ng katanungan ang kanyang isipan, kakaibang kapayapaan ang naramdaman ni Danilo na para bang lalabas na ang katotohanan. Naisip niya ang alkalde na tila takot din tulad niya, ngunit kung paanong hindi niya nagawang makipag-usap ng maayos kay Valeria o Vanessa, may mali at kailangan niyang malaman kung ano iyon. Habang nawawala siya sa kanyang pag-iisip, isang alaala ang lumitaw sa kanyang isipan. Isang taon na ang nakalilipas, binigyan siya ng isang pusa, isang malaking, mabalahibong hayop na naging hindi mapaghihiwalay niyang kaibigan. Ang kanyang pangalan ay Barzik. Laging sinasabi ni Danilo na hindi siya mahilig sa pusa, ngunit nagbago ang opinyon ni Barzik. Nakakatuwa kung paano mababago ng isang simpleng hayop ang paraan ng pagtingin niya sa mundo. Sa kabila ng lahat ng kalituhan na kinakaharap niya, napangiti siya ng batang si Barzik. Ang pusa ay may matinding gana at gustong kumamot sa upuan, ngunit hindi ito pinansin ni Danilo. Ang sandaling iyon ng katahimikan kasama ang kanyang pusa, ang pinakakailangan niya ngayon. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, kinabukasan, pumasok si Danilo sa trabaho, sinusubukang mag-focus sa kailangan niyang gawin. Ang kanyang amo, ang superintendente, ay naghihintay ng paliwanag. Ngunit hindi handa si Danilo na magbigay ng malinaw na sagot. Alam niyang mahaba ang kwento at higit na personal. Anong nangyari kahapon? Tanong ng amo na mas concerned sa trabaho kaysa sa mga personal na issue ni Danilo. Napakahabang kwento, sagot ni Danilo, umiiwas sa mga detalye. Hindi ito ang tamang oras para sabihin ang lahat, lalo na sa gitna ng kaguluhan. Samantala, ang mga pasyenteng nakapila sa dentista ay naghihintay, lahat sa sakit na nagnanais ng mabilis na lunas. Alam ni Danilo na ang kanyang trabaho ay upang mabawasan ang sakit na yon, hindi mawala sa mga pag-uusap tungkol sa kanyang dalamhati at pagdududa. Kailangan niyang mag-focus ngayon. Maya-maya ay nagkaroon ng mahabang pag-uusap ang mayor at ang kanyang asawa. Nabalitaan ni Danilo na sinusubukan ng alkalde na protektahan ang kanyang kasal, ngunit ang sitwasyon ay tila wala sa kontrol. Samantala, ang kasintahan ng alkalde na si Vanessa ay nagpasya na umalis bago pa lumala ang sitwasyon. Ngumiti siya sa mga panauhin na parang maayos ang lahat at maingat na umalis. Napaisip si Danilo, kinukwestiyon ang lahat ng nangyari. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit nagpanggap si Vanessa bilang si Valeria? At paano ito makakaapekto sa lahat? Tiyak na ayaw ng alkalde na maging isang iskandalo ang kanyang kasal, ngunit tila ang lahat ay mauuwi sa isang malaking problema. Kailangang malaman ni Danilo ang katotohanan, anuman ang kahulugan nito para sa kanya. Wala kang ideya kung anong klaseng tao siya. Napakalakas niya. Pinadala daw siya dito para tumira dahil nagiging sobrang impluensyado na siya sa kabisera at natatakot ang mga tao na mas umangat pa siya at mauwi sa lahat. Isipin mo na lang, sa ganong ugali, maaari siyang magdulot ng tunay na bagyo anumang oras. Siya ay napakatigas, halos hindi matatalo. Nang ikasal siya sa una niyang asawa, grabe ang pakikitungo niya rito. Ganon din ang nangyari sa pangalawang asawa. Siya rin ay sobrang seloso at ito ay mas nagiging mapanganib sa kanya. Noong nakaraang araw, nagdulot ka ng malaking problema dahil gumawa ka ng sitwasyon sa kanyang mapapangasawa. Nagtaas ng kilay si Danilo na gulat. Hindi ko alam ang alinman sa mga ito, sabi niya. Sinusubukang maunawaan. Pero kilala ko siya. Sigurado akong nakita ko ang babaeng ito. Mahalaga siya sa akin. Tinitigan ng mabuti ng superintendente si Danilo. Tinanggal ang kanyang salamin at gumawa ng kilos gamit ang kanyang kamay na nagsasabing, "Anyway, it was a mistake for you to be so surprised. I'm sorry but it's not worth going on with this." Ang alkalde at ang kanyang kasintahang babae ay walang pakialam sa chismis. Malayo sila doon, nakatutok lang sa ibang mga bagay. Si Danilo naman ay hindi napigilang mag-isip. Kailangan niyang maunawaan ang nangyayari. Mabilis na lumipas ang araw at pagdating ng tanghalian, hindi na makapag-concentrate si Danilo. Alam niyang kailangan niyang magtrabaho, ngunit abala ang kanyang isip sa paghahanap kung sino ang misteryosong babae. Tumakbo siya sa opisina at sa ilang mga pasyente na medyo nababalisa, sinamantala niya ang kalmadong sandali upang maghanap sa internet. Paano ko mahahanap ang mapapangasawa ni Mayor? Tanong niya sa sarili.
Nakahanap siya ng ilang impormasyon, ngunit nagpa siya na ang pagpapakita sa kanyang pintuan ay magiging masyadong mapanganib. Kaya naman, nagpa siya siyang maging mas maingat at maghanap ng pagkakataong makilala siya sa labas ng bahay. Naging mabunga ang pagsasaliksik ni Danilo at hindi nagtagal ay natuklasan niyang nagtatrabaho siya sa isang lokal na shopping mall sa isang mahalagang posisyon. Hindi siya nag-aksaya ng oras at hindi nagtagal ay nakita niya ang numero nito. Tumawag siya para mag-schedule ng meeting. Ang receptionist, magalang at profesional, ay sumagot at kinumpirma na si Vanessa ay magagamit sa Shinebone PM. Ibinaba ni Danilo ang telepono at nag-aalalang bumuntong hininga. Hindi siya makapaniwala na sa wakas ay magkakaroon siya ng pagkakataong makausap ito para maintindihan ang lahat. Ang paghihintay ay tila walang katapusan. Nagtataka siya kung bakit ang laki ng ipinagbago ni Vanessa. Paano niya nagawang magbago mula kay Valeria tungo sa ibang tao? Ang mga tanong na ito ay hindi maalis sa isipan ni Danilo habang sinusubukan niyang mag-focus sa trabaho na makita ang mga pasyente sa lalong madaling panahon. Sa pagtatapos ng araw, sa wakas ay dumating ang oras. PM na nang iparada ni Vanessa ang kanyang sasakyan at tumingin sa salamin. Marahil ay paalisin nila ako, ngunit mayroon akong patunay, naisip niya. Bago tumungo sa business center, huminto muna siya sa bahay. Inilabas niya ang kanyang lumang photo album, ang parehong mula noong kasama niya si Danilo, at iniisip kung ano ang iisipin niya kapag nakita niya ang mga larawang iyon. Puno ng pagdududa ang kanyang ulo, tumungo siya sa tagpuan. Matapos madaanan ng receptionist at ang security checkpoint, pumasok siya sa opisina. Ang kapaligiran ay elegante, na may makintab na pader at mga larawan ng mga tulay na nakakalat sa paligid na sumasalamin sa kahalagahan ng lugar. Mukha namang flawless si Vanessa. Nakatali ang kanyang blonde na buhok sa mataas na ponytail at nakasuot siya ng dark suit na bumagay sa kanyang deep blue na mga kuko. "Good afternoon, I hear you," sabi niya habang nakatingin kay Danilo habang nakaupo ito sa upuan sa tapat niya. Seryosong tingin, inabot niya rito ang ilang lumang litrato at sinabing, "Tingnan mo ang mga larawang ito. Hindi mo basta-basta maitatanggi kung ano ang nangyayari." Tense ang atmosphere. Tiningnan niya ang mga imahe, sinusubukang maunawaan kung ano ang ibig niyang sabihin. Tiningnan ni Laura ang mga larawan sa mesa at biglang nakaramdam ng mga paru-paro sa kanyang tiyan. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Tumaas ang kilay niya, tinanggal niya ang salamin niya at ibinalik iyon sa mukha niya. "Oh my God, it's me. But it's not me," she said, confused. "Paano ito posible? Ang mga larawang ito ay kay Valeria, isang kaibigan ko, na isang medikal na estudyante. Nagde-date kami ng ilang taon, pero naghiwalay kami sa sobrang katangahan. Sinabi nila sa akin na patay na ako at nagpatuloy lang ako sa buhay ko hanggang sa nakikita kita. Ngayon ang lahat ay may katuturan." Tiningnan siya ng mabuti ni Danilo. Sinusubukang intindihin. Nahanap na niya ang babaeng kamukha ng dati niyang nobya. Pero bakit parang iba ang itsura nito? Naisip niya, baka nagkataon lang o isang ilusyon ng kanyang isipan. Gusto niyang maniwala na tama siya. Ngunit si Laura na ngayon ay halatang kinakabahan, ay nagsimulang magsalita tungkol sa kung ano talaga ang nangyayari. "Gusto ko lang maintindihan, paano mo ako nahanap at bakit napakahirap tanggapin na ako mismo?" Kinakabahan siyang humagigik. "Anong gusto mo dyan? Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo lumapit sa akin sa harap ni John? Napaka-impulsive niya. Alam mo ba yon? Balita ko binubugbog niya ang mga babae. Bakit mo siya pinakasalan kung alam mo naman?" Tumingin siya ng diretso kay Danilo. "Oh, may mga pagkakamali na siya dati, pero hindi pa niya ako tinatamaan. Siya ay may magagandang katangian. Lahat ng tao may nakaraan, di ba? Alam mo namang hindi ako si Valeria, di ba?" Nag-cross arms si Danilo, pakiramdam niya ay may hindi pa rin tama. "Alam kong hindi ako baliw, hindi kita hinahabol," sabi niya. "Kahapon nakuha ko ito ng tama tungkol sa kaarawan at sa birthmark. Pampubliko ang impormasyong ito. Nakikita ko pa rin na sinusubukan mong tanggihan ito. Ngunit hindi mo magagawa iyon. Tingnan ang mga larawan. Ang mga ito ay kupas dahil gumugol ako ng maraming oras upang unawain kung ano ang nangyari." Huminga ng malalim si Danilo. Pinipilit na huwag magpakita ang anumang pagkadismaya. "Maswerte ka sa kanya, Huang. Parang lumiliwanag ka kapag pinag-uusapan siya." Si Laura, pagod, bumangon at pumunta sa aparador. Kumuha siya ng ilang mga dokumento at inihagis sa mesa.
Nag-internship ako sa kabisera ngunit hindi ako nanirahan dito. Pumunta ako dito kamakailan kasama ang aking kasintahan. Laura ang pangalan ko at tama ka, nagkataon lang ang kaarawan at birthmark. Hindi ako si Valeria. Tumingin siya sa kanya, sinusubukang manatiling kalmado. Wala na si Valeria, wala na siya. Nanatiling tahimik si Danilo. Iniisip ang lahat ng narinig niya. Tiningnan niya ang mga litrato ni Laura at nagmuni-muni. Baka niloloko niya ang sarili niya. Umaasa sa isang bagay na hindi naman totoo. Hindi na niya alam kung ano ang paniniwalaan niya. Ang sakit ng pagkawala ni Valeria ay tila kinuha ang lahat. Tama ka, baka nagkataon lang. Look, I really wish it was her. Pero alam kong hindi. I'm sorry kung nakapagdulot ako ng anumang discomfort. Sa iyo, ngumiti si Laura ngunit ito ay isang malungkot na ngiti. Naiintindihan ko. Alam kong mahirap para sa iyo at nakakagulat. Ngunit ang totoo ay wala na si Valeria. Alam kong gusto mo siyang mabuhay pero hindi. Huminto siya, nakatingin sa kanya ng may empatiya. Ngayon, kailangan kong magtrabaho. Nagulat din ako sa lahat ng ito pero tuloy pa rin ang buhay. Lumabas si Danilo sa opisina. Sinusubukang iproseso ang lahat. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa pagtuklas na ito. Ngunit isang bagay sa loob niya ang nagsabi na, marahil, oras na para iwanan ang nakaraan. Naglakad siya papunta sa bar kung saan siya pumupunta tuwing Sabado. Ang lugar ay palaging may nakakaingganyang kapaligiran na may magandang musika at pakiramdam ng kalmado. Umupo siya at umorder ng whiskey, sinusubukang tanggalin ang masasakit na alaala. Habang umiinom, iniisip niya kung makakalimutan pa ba niya si Valeria. Ang unang pag-ibig ay hindi kailanman nakalimutan, ngunit maaari ba itong maging higit pa? Dinalhan siya ng waiter ng isa pang inumin at ngumiti siya kahit nangihina. Ang talagang naramdaman niya ay isang napakalaking pananabik, isang bagay na hindi niya mabubura. Si Valeria ay isang simple at mabait na tao. Walang mga masalimuot na bagay na nakikita niya ngayon kay Laura. Hindi siya kailanman magbibihis ng ganito katapang o magsalita ng walang pakundangan. Napabuntong hininga siya. Namimiss ko siya, naisip niya sa sarili. Pero wala akong magagawa. Wala na siya. Pagsapit ng gabi, umuwi si Danilo. Naisip niya siguro na mas madali kung pumunta siya sa libing nito. Sa paraang iyon ay nakapagpaalam na siya. Ngunit ngayon, ang natitira na lang ay mga alaala at mga nasirang pangarap. Pagdating niya sa bahay, dumiretso siya sa couch kung nasaan ang pusa niya. Niyakap siya nito na para bang maibsan ng hayop ang sakit sa dibdib. Sa paglipas ng mga oras, kinumbinsi ni Danilo ang kanyang sarili na kailangan na niyang magpatuloy, iwan ang lahat na parang masamang panaginip. Pagkatapos ng lahat, wala na si Valeria at oras na para magpatuloy. Alam niyang, sa kaibuturan, mas mabuting kalimutan na ang huwad na pag-asa na ito na hanggang ngayon ay sumasakit pa rin sa kanyang kaluluwa. Nagising si Danilo ng umagang iyon na walang laman ang pakiramdam. Pakiramdam niya ay may kulang sa kanyang buhay, isang bagay na nagparamdam sa kanya na kumpleto. Naisipan niyang mag-sign up para sa skydiving school o subukan ang boxing. Ngunit hindi niya alam kung sapat na iyon. Sa ilang sandali, nagambala siya sa pagsisikap na punan ng butas na ito ng iba pang mga bagay. Ngunit wala sa mga iyon ang tila may katuturan. Pagod na siya sa gawain at marahil kung hindi siya nagpakasal, ang kanyang buhay ay nagpatuloy sa parehong paraan nang walang mga sorpresa. Nang gabing iyon, inanyayahan niya ang isang batang babae na nagngangalang Ruth na magpalipas ng gabi sa kanyang bahay. Siyempre, hindi siya ang una nitong tinawagan pero parang may kakaiba sa kanya. Siya ay maitim ang balat, maliit, may matamis ng ngiti at may paraan na nag-iwan sa kanya ng intriga. Gayunpaman, alam niyang ayaw niyang masangkot sa damdamin ng sinuman. Nilinaw niya sa kanya, hindi raw siya naghahanap ng seryosong relasyon. Manood lang ng sine at konting intimacy. Ngunit, gaya ng dati, hindi naging madali ang paglaban sa tukso. Ang mga relasyon na lumitaw ay madalas na maikli. Ang ilang mga tao ay humingi ng higit pa, ngunit hindi niya maibigay ang kanilang nais. Ang iba ay nauwi sa paglalakad nang mapagtanto nilang hindi siya handang mag-commit. Kinaumagahan, nagising siya na nasa braso niya ang dalaga. Siya ay napakalma, na ang kanyang mga mata ay nakapikit pa rin, na iniisip niya kung paano niya nagawang maging napakatamis at hindi mahuhulaan sa parehong oras. Nagustuhan niya ito ngunit may kakaiba. Nang tanungin niya, sa inaantok pa rin ang boses, kung ano ang gusto niya para sa almusal, sumagot siya na wala siyang pakialam.
na mayroon siyang biskwit at tinapay at mantikilya at gusto niya ang mga simpleng bagay. Habang kumakain ay may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang dibdib. Hindi ito ang unang beses na nagising siya na may katabi. Ngunit sa unang pagkakataon ay naisip niya na baka nagsasawa na siya sa buhay na ito. Matagal na siyang nag-iisa at tila siya ay isang napakabuti at espesyal na naisip niya. Marahil ay iba ito sa iba. Ngunit hindi nagtagal, lumipas ang pag-iisip. Hindi pa siya handa para sa isang seryosong relasyon. Hindi pa rin niya nahahanap ang taong sa tingin niya ay handang sumulong. Determinado na magbago, nag-sign up si Danilo para magsanay ng boxing. Noon pa man ay curious na siya sa sport na ito at ngayon ay parang tamang oras na para magsimula. Naalala niya noong kasama si Valeria, gusto niyang mag-enroll sa parachuting. School nang magkasama, ngunit hindi natuloy. Hindi na sulit na balikan ang mga alaalang iyon. Sa pagtatapos ng kanyang shift sa trabaho, siya ay nasa pasilyo na naghihintay ng susunod na pasyente nang biglang narinig niya ang tunog ng takong. Lumakad sa pintuan si Laura, ang asawa ng bagong alkalde. Tila kinakabahan siya at noong una, naisip ni Danilo na naroon siya dahil sa isang problema sa ngipin. Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na hindi siya magiging isang ordinaryong pasyente. Nahihiya siyang ngumiti at nagtaka siya kung ano ang nagdala sa kanya dito. Hindi naging madali ang paghahanap sa iyo. Hindi ka nag-iwan ng anumang impormasyon tungkol sa iyong sarili, sabi nito, na nakatingin ng diretso kay Danilo. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Alam niyang kung hindi dahil sa sekretarya niya, hinding-hindi niya malalaman kung sino ito. Nang makita siya, may biglang nagbago sa loob niya. Pakiramdam niya, ang dati niyang sakit sa pag-iisip na halos gumaling na, ay tila hindi na niya muling maaalala ni Laura ang isang bagay. Pinilit niyang itago ito, ngunit ang tensyon ay malinaw. Nabanggit niya na siya ay nasa bahay ng kanyang ina nang makita siya sa unang pagkakataon at gusto niyang makipag-usap. Alam kong nagulat ka, pero kailangan kong sabihin sa iyo ang ilang bagay. Kinakabahan niyang sabi. Pinakakabahan ako ng mga doktor at kapag nandito lang ako gusto ko nang mahimatay. Sa tingin ko dapat mong malaman ang lahat. Hindi alam ni Danilo ang isasagot. Puno ng nakakalito na kaisipan ng kanyang isip. Iminungkahi niya na mag-usap sila sa cafe. Bagamat pagod, tinanggap niya ang proposal at nagsimulang magbihis. Naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Sa cafe, nag-order sila ng tsa at kape. Ngunit sa loob, whiskey lang ang naiisip ni Danilo. Siya ay ganap na nawalan ng balanse at ang pakikipag-usap kay Laura ay tila nagdadala ng isang baha ng mga emosyon na hindi niya handang harapin. Marami pa siyang gustong malaman, ngunit alam niyang sa bawat salitang binibitawan nito, mas maraming misteryo ang nabubunyag. Pakiramdam niya ay magbabago ang buhay niya sa pag-uusap na iyon at baka ito na ang pagkakataon para iwanan ang nagpapahirap sa kanya. Sigurado ka bang gusto mong pag-usapan ito ngayon? Tanong niya na may pag-aalala. Tumango siya at huminga siya ng malalim. Parang lalabas na ang katotohanan at halos hindi na niya alam kung paano magre-react. Seryosong ekspresyon ang pagkakaupo ni Danilo. Pero ngumiti lang ang babaeng nasa harapan niya na nakapusod lang. Siya ay kalmado na parang madaling pag-usapan ang lahat ng nangyayari. Ngunit nang magsalita siya, naramdaman ni Danilo na magiging mas interesante ang usapan. I'm sorry kung hindi ko agad nasabi sa iyo. Panimula niya. Tinitigan ang litratong nasa kamay niya. Nasa bahay ako ng nanay ko at nang ipakita ko sa kanya itong larawan ninyo ni Valeria, nagulat siya. Ang sabi niya ay nagbalik ang larawan ng maraming alaala. Lalo na noong araw na kinuha ito. Naaalala mo ba? Huminto siya. Naghihintay na kumpirmahin ni Danilo. Tumango siya. Naalala ang away at marubdob na pakikipagkasundo kay Valeria noong araw na yon. Sabi ng nanay ko may away daw kayo ng malaki, but then everything was fine. Diba? Naramdaman ni Danilo ang mga paru-paro sa kanyang tiyan. Ngunit nagpatuloy ang dalaga, nakatitig pa rin sa larawan. Iba ang sinabi niya sa akin. May kambal daw akong kapatid. Pero noong panahong iyon, nagkaroon ng aksidente sa maternity ward kung saan ako ipinanganak. Napakalakas ng ulan dahilan para gumuho ang bubong. Walang nasaktan, ngunit lahat ng mga ina at mga sanggol ay kailangang dalhin sa ibang lugar para sa kaligtasan. Nang matapos ang kalituhan, napagtanto ng aking ina na nawawala ang kapatid ko. Mabigat ang sumunod na katahimikan. Kitang-kita ni Danilo na kumikilos si Laura sa sinabi niya. Hinanap ng mga pulis,
ngunit walang nakitang anumang pahiwatig. Akala ng nanay ko ay namatay ang kapatid ko sa aksidenteng iyon, ngunit mas pinili niyang itago ito sa kanyang sarili. Ayaw niyang masisi kami sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Nakinig ng mabuti si Danilo, nagulat sa kwentong ibinabahagi ni Laura. Naisip niya kung gaano surreal ang lahat, ngunit sobrang emosyonal ni Laura na may mga luhang umaagos sa kanyang mukha na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Parang hinarap niya ang sakit ng isang kapatid na hindi niya kilala at pinaghalong galit at lungkot ang nararamdaman niya. Now that I know this, she continued, I feel horrible. Like I've lost something very important. Something I didn't even know existed. Siya ay huminto at, nang may buntong hininga, ay nagsalita ng mas tahimik. Maaari kong tawagan ang mga tik-tik upang mag-imbestiga, ngunit hindi ito magugustuhan ni Juan. Siya ay naging moody mula noong kasal, palaging kahina-hinala sa lahat ng aking ginagawa. Nagulat si Danilo sa narinig. So kasalanan mo kung pinagsesilosan niya ako? Dahil may kapatid ka at hindi niya alam iyon? Tanong niya. Sinusubukang intindihin ang sitwasyon. Galit na tumingin sa kanya si Laura. Kumikinang ang mga mata. Wala ka namang naiintindihan, di ba? Hindi ko masabi sa'yo, Danilo. Kung alam mo namang hindi ako perpekto dahil sa asawa mo na laging nasa ibabaw ko, kahina-hinala sa lahat. May dalawa na siyang asawa noon at muli silang lumapit sa kanya kahit na pagkatapos ng lahat ng nangyari, huminga siya ng malalim at sinabi, sa mas mahinahong tono, si Juan ay isang mahirap na tao, ngunit siya ay isang tunay na lalaki. Hindi siya mahina tulad ng marami sa labas, na nagpapalaki ng balbas at iniisip na sila ay malakas, ngunit sa loob, sila ay marupok. Nagulat si Danilo sa tindi ni Laura, napangiti siya. Wow, ang sama mo kasing ugali ng ate mo. Ganyan din siya, and you know what? I like that about her. He chuckled and continued. Sabi nila hindi magkapareho ang ugali ng kambal, pero kumbaga, you and her had something in common. Napangiti si Laura na parang medyo kumalma sa sinabi ni Danilo. Sabihin mo sa akin ang higit patungkol sa kanya. Sabi niya curious. Ilang oras silang nag-uusap, nagpapalitan ng mga kwento tungkol kay Valeria at kung ano ang maaaring mangyari sa kanyang kapatid. Gayunpaman, ang pag-uusap ay naputol ng isang tawag sa telepono mula kay Juan at si Laura ay kailangang magmadaling umalis. Bago umalis, tumingin siya kay Danilo at nagbigay ng huling komento. We need to meet again. I want to take you to meet my mother. Baka sabihin pa niya sa'yo ang lahat ng ito. We can arrange it for some time. Pinanood ni Danilo ang kanyang pag-alis. Napakiramdam niya ay malayo pa sa pagkaresolba ang kwentong nagsimula noong araw na iyon. Alam ni Danilo kung saan nagtrabaho si Vanessa noon, ngunit hindi siya sigurado kung ano ang maaaring makita niya kapag muli niya itong nabangga. Nasa ospital siya sa labas, iniisip kung ano ang sasabihin niya kay Laura, ang ina ni Valeria. Nag-alinlangan siya at, sa mabilis na tibok ng puso, tumawag siya sa maternity ward. Nang marinig niya ang boses ng nurse ay muntik na niyang ibaba ang tawag. Hindi naging madali ang pagharap sa nakaraan, lalo na kung ang nakaraan na iyon ay nagdadala ng napakaraming emosyon at hindi nalutas na mga lihim. Nang kausapin niya si Laura, sumalubong sa kanya ang sakit na nararamdaman na para bang hinahawakan niya ang isang sugat na mas gugustuhin niyang gumaling ng mag-isa. Ayan na naman siya, humarap sa hindi natapos na kabanata. May kung ano sa kanya na gustong gumawa ng paraan para makapagpaalam sa naiwan. Siguro oras na para isara ang librong. Ito, naisip niya. Ang totoo ay hindi niya sinabi kahit kanino ang tungkol sa huling pag-ibig ng kanyang buhay. Ang huli, ang naantala ng mga takot at pag-aalinlangan. Hindi siya pumunta sa libing. Wala siyang lakas ng loob na harapin ang pagkawala. At kahit alam niyang wala na siya, nananatili pa rin ang munting pag-asa. Parang ningas sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. He needed to deal with this. He needed to end this story and move on. Nang matapos ang kanyang pagbisita sa ospital at lumabas sa lamig, nakita niya si Laura na naghihintay na sa kanya. Naka-purple cape siya at naka-high-heeled na bota. Nakatali ng walang kamali-mali ang buhok. Bakit hindi ka nagsuot ng sombrero sa malamig na panahon? Tanong niya, na may pilyong ngiti. Tumingin siya sa kanya. Alam niya ang ibig niyang sabihin. Si Valeria naman ay laging nakasombrero na nakakatuwa at hindi uso. Hindi ako nagsusuot ng sombrero, nakangiting sabi niya. Sa sandaling ito, isang maitim ang buhok na batang babae ang lumitaw sa likod ni Laura na nakasuot ng marangya na jacket. Hello, aniya kay Danilo, halatang nagseselos, nanatiling
Tahimik si Laura, pinagmamasdan ang pakikipag-ugnayan. Are you busy today? Pilyong tanong niya. May gagawin ako at magiging malaya ako ngayong gabi. Nakangiting sagot ni Danilo. Si Ursula, na halatang hindi komportable, ay tumingin kay Laura ng kahina-hinalang tingin. Pagkatapos ay lumapit kay Danilo at mabilis na hinalikan bago umalis nang hindi man lang nagpaalam. I think you're just been marked, sabi ni Laura, na may pilit ng ngiti. Nang makalayo na si Ursula, sumakay sila sa kotse at nagtungo sa labas kung saan naroon ang maternity ward. Doon pa rin nagtatrabaho si Laura, sabi ni Laura, nakatingin sa labas ng bintana. Pero huwag mo siyang kasuhan, kaagad. Hindi mo masasabing ninakaw niya ang bata. Patuloy niya sinusubukang bigyan ng katiyakan si Danilo. Gayunpaman, isang bagay tungkol sa paraan ng pagsasalita niya ay tila nag-aalinlangan sa kanya. He must have been responsible. He broke my family. Anya, nanginginig ang boses sa galit. Si Danilo, gayunpaman, ay hindi masyadong sigurado. Kung sa tingin mo ay iyon na, hindi na kita dadalhin doon. Sagot niya sabay cross arms. Biglang huminto ang sasakyan sa gitna ng kalsada at nagsimulang bumusi na rito ang ibang mga driver. I can find her alone. I don't need you for that. Anya, panay ang tingin sa daan. Tumingin si Laura sa kanya. Hindi alam ang gagawin. Kung sasabihin mo sa asawa mo ang buong kwento, hindi maganda ang ending nito. Kahina-hinala niyang dagdag. Mukhang hindi sigurado si Laura. Hindi ko alam kung natatakot akong sabihin kay Joao ang totoo o sinusubukan ko lang na mapalapit kay Danilo. Siya ang uri ng lalaki na hindi napapansin at hindi niya maitatanggi ang pagkahumaling na nararamdaman para sa kanya. Tara, pangako hindi kita kakainin. Biro ni Danilo na pilit binabasag ang tensyonado na kapaligiran. Laura atubili pursed kanyang mga labi at iyon ay nagpapaalala sa kanya ng Valeria kung gaano siya katindi, kung paano siya ay nagkaroon din ng parehong saloobin. Huminto ang sasakyan sa harap ng maternity ward at tumingin si Danilo sa kanyang relo. Malapit nang matapos ang shift ni Laura at aalis na siya anumang oras. Katahimikan ang namagitan sa kanila hanggang sa tuluyang nagtanong si Laura na may kakaibang ekspresyon. Sino ang babaeng iyon? Sa di malamang dahilan, akala ko single ka. Tumingin si Danilo sa kanya, nalilito. Yes, we are in a casual relationship, Anya, kalmado ang boses. At maniwala ka sa akin, hindi lahat ng babae ay ginawa para sa uri ng relasyon na iniisip mo at hindi lahat ng lalaki ay ginawa para sa kasal. Tumingin sa kanya si Laura na may nakakalokong ngiti. Ngayon sarili mo na ang sinasabi mo, di ba? Tumugon siya na may bahagyang panunukso. Baka maling tao ang napangasawa mo. Ang pagpapakasal sa maling tao ay maaaring mag-iwan ng malalim na marka tulad ng isang sugat na hindi naghihilom ng maayos. Kinabahan si Vanessa, ngunit hindi siya binigyan ni Danilo ng oras para mag-alinlangan. Tara na, sabi niya, at nang hindi siya binigyan ng pagkakataong sumagot, tumawid sila sa kalsada patungo sa gusali kung saan naroon si Laura, ang ina ni Valeria. Napakatahimik ng hangin na parang ang hangin mismo ang nagpipigil ng hininga. Pagdating nila, napatingin ang matandang babae kay Danilo na matangkad at kahanga-hanga at pagkatapos tumingala ang mga mata kay Vanessa. Mukha siyang takot na parang nawawalang bata. Hello Laura, sabi ni Vanessa. Sinusubukang itago ang takot sa kanyang boses. Nanginginig siya sa loob. Ang pakikipagkita sa babae na kakilala lang niya sa narinig niya ay nagdulot sa kanya ng kawalan ng kapanatagan at pagkalito. Napatingin sa kanya si Laura na nagtataka at lumiit ang kanyang mga balikat. Lalong namutla ang kanyang ekspresyon ng mapagtantong kaibigan ni Danilo, ang dalaga sa kanyang harapan. Ito si Vanessa, sabi ni Danilo. Sinusubukang gawing mas magaan ang sitwasyon, ngunit walang makapagsalita, para bang binalot ng ulap ng katahimikan ng lahat. Si Laura ay maputla, halos parang puting kumot. Lumapit siya kay Vanessa at nanginginig na kamay ang humawak sa mukha niya. Diyos ko Valeria, ikaw ba yan? Bulong niya, puno ng luha ang mga mata niya. Gulat na gulat si Vanessa, pero hindi niya pinahalata kahit na ang puso niya ay kumakabog sa dibdib. Lumunok siya ng mariin at nanatili roon ang dalawa ng lamig sa matinding katahimikan hanggang si Laura na puno ng luha ay nagtanong, "Halika, kailangan kitang makausap." Pagkatapos, pumasok ang tatlong tao sa apartment ni Valeria, isang lugar na tila nakulong sa oras na ang mga dingding ay natatakpan ng mga larawan at alaala. Tumingin si Vanessa sa paligid at nagsimulang pawisan ang kanyang mga kamay.
Nakita niya ang isang larawan na may itim na hangganan, isang detalye na nagpanginig sa kanya mula sa loob palabas. Parang bawat sulok ng bahay ay nagbubulungan ng mga kwentong hindi niya alam kung paano maintindihan. Siya ay malakas, ngunit sa loob niya ay nasiraan siya ng loob. Parang nakapasok sa kanya ang sakit ng nakaraan ni Valeria nang hindi niya magawang pigilan ito. Nang makaupo na sila at mas naging tense ang kapaligiran, nagsimulang magsalita si Danilo. Sinabi niya kung paano inalis si Valeria sa isang buhay ng pagdurusa kasama ang kanyang mga magulang. Naaalala ko ang araw na dumating ang kanyang ina sa ospital, umiiyak na may mga pasa sa kanyang braso. Halimaw ang tatay niya, binugbog pa niya nung buntis siya. Gusto niyang tumakas, ngunit hindi niya magawa. Nang maglaon, natuklasan niya na hindi na siya maaaring magkaanak dahil sa mga komplikasyon. Ganon pa man, gusto kong magkaroon ng anak, isang matatawag na sarili ko, sabi ni Danilo sa malalim na boses. Pinag-usapan niya ang paghihirap ni Valeria na maging isang ina at kung paano ito humantong sa kanya na gumawa ng mahihirap na pagpili. Ikinuwento rin niya kung paano sinubukang tumulong ng kanyang ina. Ngunit galit na galit ang ama ni Valeria at sa huli ay pinilit siyang mamuhay sa patuloy na takot. Hindi na niya kinaya, sabi ni Danilo. Hindi maikakaila ang lungkot sa boses nito. Si Vanessa, na nakikinig sa lahat, ay hindi maiwasang magtaka sa sarili niyang kwento. Sa sobrang lalim ng iniisip niya, ay halos hindi niya marinig nang magtanong si Danilo tungkol sa asawa. Nagalinlangan siya bago sumagot, "Oo, pinili ko siya at alam kong mali iyon." Ngunit ang higit na ikinabahala niya ay hindi ang pagpili niya ng asawa, kundi ang katotohanang napagtanto niya na ang sarili niyang buhay ay kaakibat ng mga pagpili na kasing komplikado ng kay Valeria. "Hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa sitwasyon ng iyong ama," sabi ni Danilo, na nagulat sa pagkatuklas na si Vanessa ay may sariling mga galos. Si Laura naman ay mukhang gulat na gulat ngunit nagpatuloy sa kwento. Nais ng ina ni Valeria na ibigay ang isa sa mga batang babae para amponin. Hindi ko alam kung gagawin niya ito, ngunit tinatanong niya ang doktor kung paano niya ito magagawa. Sa sandaling iyon may nabasag sa loob niya. Siya ay bumagsak at habang hinahanap ng ama ang sanggol, binuhat ko ang babae at pumunta sa hardin. Walang mga kamera at walang nakakita sa amin. Pagkatapos ng lahat ng ito, pumunta ako upang sabihin sa aking ina kung ano ang nangyayari at sinuportahan niya ako. "Hindi na ako makakatagal doon," sabi ni Laura. Puno ng sakit at panghihinayang ang kanyang mga salita. Natahimik si Vanessa, nakikinig sa kwento ng may mabigat na puso. Naramdaman niya ang bigat ng buhay ni Valeria, ang buhay ni Laura, at ang buhay na siya mismo ang pumili. Sa kanyang isip ang lahat ay halo-halong, at ang pakiramdam na ang kanyang sariling mga pagpipilian ay humantong sa kanya sa sandaling ito ng pagkalito at kawalan ng pag-asa. Hindi niya alam kung paano babaguhin ang takbo ng kanyang buhay. Ngunit, alam niyang maaring panahon na para harapin ang nakaraan. Ibinenta ni nanay ang kanyang apartment sa malaking lungsod at sa pera, nakabili kami ng bagong bahay. Nagbayad din ako ng malaking halaga para lumabas si Valeria sa mga pahayagan na para bang siya ang anak na palagi kong pinapangarap. Sa una, tila perpekto ang lahat at talagang naniniwala ako na nailigtas ko ang batang babae mula sa isang mahirap na buhay kasama ang isang kakilakilabot na lalaki o mula sa pagpunta sa isang ulila. Natakot ako, pero naisip ko na tama ang ginagawa ko. Tumingin si Danilo kay Vanessa. Umaasang magsisimula itong sumigaw tungkol sa kung ano ang tama o mali. Ngunit sa kanyang pagtataka, nagsimula itong umiyak. "He's rich. He can do whatever he wants, pero hindi mo lang inalis ang isang bata. Kinuha mo ang kapatid ko. Kinuha niya ang anak ng nanay ko at ngayon ay hindi ko na alam kung ano ang iisipin ko," sabi ni Vanessa na umiiyak ng husto. Nanatiling tahimik si Danilo. Hindi alam kung ano ang gagawin. Hindi niya inaasahan ang ganitong pangyayari at ngayon ay napaliligiran siya ng dalawang babaeng umiiyak. Gusto rin niyang umiyak, ngunit alam niyang iyon ay magmumukha siyang mahina. Kaya't napaupo siya, napaupo sumisigaw, sinisira ang buong kalooban ng dalawang babae at siya ay ganap na walang magawa. Si Grace na may hawak na baso. "Sorry, hindi ko sinasadya," bulong niya. Hindi alam kung paano aalis sa sitwasyon. Kahit umiiyak siya ay ngumiti. Pagkaraan ng ilang sandali, si Laura na may seryosong tingin ay nagtanong, "Alam mo bang buntis si Valeria?" Tumingin sa kanya si Danilo, nalilito. "Ayaw kong sabihin sa iyo, ngunit si Valeria ay nagkaroon ng isa pang anak na lalaki at siya
Siya ay inampon. Nagulat si Danilo. Ganito? Paano mawawala ang isang sanggol ng ganoon? Ipinaliwanag ni Vanessa na noong panahong iyon, akala niya ay kaya niyang panatilihin ang bata, ngunit hindi niya kaya. Ayaw siyang tulungan ng lokal na pamahalaan at nang subukan niyang irehistro ang sanggol sa kanyang pangalan, inampon na ito. I was so desperate I didn't know what to do, sabi ni Vanessa. Mahina ang boses. Tumingin siya kay Danilo na puno ng sakit ang mga mata. Akala ko kaya kong itago ang baby, pero kinuha sa akin iyon. Ganon din ang nangyari kay Valeria. Wala kang ideya kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng ganon. Ngayon, umaalingaw-ngaw sa isipan ni Danilo ang mga salita ni Laura at Vanessa. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa lahat ng natuklasan niya at kung paanong hindi pa rin niya alam kung ano talaga ang nangyari. Si Valeria, nang malaman niya ang tungkol sa pagbubuntis, ay sinubukan itong itago. Inilihim niya ang lahat, ngunit nang humiwalay siya sa kanya, natuklasan niyang naghihintay siya ng isang sanggol. Hindi niya sinabi sa sinuman, ngunit nagpa siya na ipagpatuloy ang pagbubuntis. Pagkatapos, naaksidente si Valeria, ngunit nagawa niyang iligtas ang sanggol na pinoprotektahan ito ng sarili nitong katawan. Hindi man lang siya ginagamot ng ambulansya, pero maayos naman ang sanggol. Hindi ito alam ni Danilo, at ngayon ay tila mas komplikado ang lahat sa kanyang isipan. Naalala ko ang isang taxi na sinakyan niya isang linggo bago, sabi ni Danilo. Sinusubukang pagsamahin ang mga piraso. Pumunta siya sa klinika ng mga bata, pagkatapos ay kinuha ang sanggol. Sinabi ng mga autoridad na hindi nila ako maibabalik. Kinuha nila ang sanggol. Halata sa boses niya ang sakit. Hindi niya alam kung naniniwala siya sa karma, ngunit nagsimula siyang madama na ang kanyang buhay ay naging kalunos-lunos na magkakaugnay sa buhay ni Valeria at ng kanyang anak na babae. Nagnakaw ako ng anak ng iba, at ngayon, kahit papaano, ang akin ay nakuha na sa akin. Someone, maybe a rich person, paid to keep my son. At ngayon pag-aari na ng iba, bulong niya. Pilit na iniintindi ang nangyayari. Tumango si Laura, naiintindihan niya ang lalim ng kanyang nararamdaman. Mabigat sa emosyon ang kapaligiran, ngunit tila walang nakakaalam kung ano ang gagawin sa lahat ng sakit at kalituhan. Nagring ang phone ni Vanessa, binasag ang katahimikan. Mabilis siyang sumagot at hindi nagtagal ay nagsimulang magsalita na may apurahang tono sa kanyang boses. May bago tayong matutuklasan. May kamag-anak siyang kapareho. Ang pangalan niya ay Danilo. Marahil siya ay 9 na taong gulang. At siya ay pamangkin ni Vanessa. Ngunit sa iyo, siya ay kanyang anak. Nataranta si Danilo. Hindi alam ang sasabihin. Halika, ano ang gagawin mo ngayon? Tanong niya kay Vanessa habang ipinarada niya ang sasakyan sa harap ng business center. Hindi ko alam, pero bibisita tayo sa puntod niya bukas. Susubukan kong alamin kung ano ang nangyari. I need to understand all this myself. Sagot niya na may pag-aalalang tingin. Pakiramdam ni Danilo ay parang bumibigat sa kanyang balikat ang pressure ng lahat. Tumingin siya kay Vanessa at saglit gusto niya itong yakapin, ngunit hindi niya alam kung iyon ang tamang gawin. Ang kanyang ekspresyon ay tense at pakiramdam niya ay hindi siya makakilos ng pabigla-bigla. Nang gabing iyon, tumindi ang paghihirap ni Danilo. Naisip niya ang tungkol kay Valeria, ang sakit nito, at ang paraan ng pagkakaugnay ng buhay ng lahat. Gusto niyang tumakas, takasan ang bigat na dinadala, ngunit alam niyang hindi niya kaya. Ang katotohanan ay naroon, naghihintay para sa kanya, at kailangan niyang harapin ito. Ito ay isang nakakapagod na araw, at alam ni Danilo na kailangan niyang maghintay hanggang sa katapusan ng araw upang mas maunawaan ang nangyari sa kanyang anak. Kinaumagahan pumasok siya sa trabaho, ngunit sa kanyang pahinga, kinuha niya ang telepono at tinawagan ang lokal na autoridad ng child welfare. Gusto niyang malaman ang higit pa tungkol sa kanyang anak, ngunit tulad ng inaasahan, walang nakakaalam. Malabo ang mga sagot at, gaya ng dati, walang gustong tumulong. Napabuntong hininga siya sa pagkadismaya at naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Nang palubog na ang araw, pagod na pagod at hindi alam ang gagawin, natagpuan ni Danilo si Laura. Magkasama silang pumunta sa sementeryo. Basang-basa ang landas dahil sa pagpatak ng ulan at ang kalangitan ay natatakpan ng maitim na ulap. Pagdating nila sa puntod, paralisado si Danilo. Napatingin siya sa lapida at saglit, naramdaman niyang parang naging bulak ang kanyang mga binti. Nasa harap niya ang puntod ni Valeria at nakita niya dito ang isang replika ng kanyang kapatid na babae, ngunit may maitim na buhok. Umupo sila
Doon, sa katahimikan, sa mahabang panahon, bawat isa ay nagmumuni-muni sa lahat ng nangyari. Ang bawat isa ay nagsalita kay Valeria sa kanilang mga iniisip. Inaalala siya bilang isang taong hindi na babalik. Nakaramdam ng matinding sakit, hinila ni Danilo si Laura palapit sa kanya at likas nitong hinawakan ang braso nito. Malamig at basa at pareho silang umiiyak, ngunit hindi nila mapigilan. Naisip ni Danilo na hindi pa rin siya nakaka-get over kay Valeria, na hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na bitawan ng isang taong napakahalaga. Naalala niya kung paano nila siya inilibing at iyon ay tila mahirap pa ring harapin. Para bang sinusubukan niyang takasan ang katotohanan, ngunit alam niyang walang matatakasan. Wala dito. Umalis na tayo, sabi ni Laura sa mahinang boses. Inilagay ang 2 pulang rosas sa lupa. Muli silang naglakad, nagpupunas ng luha habang papalabas ng sementeryo. Dumagundong ang sasakyan ng umandar ito at sa loob ng ilang minuto nakarating na sila sa isang coffee shop sa sentro ng lungsod. Ang ideya ay magpainit at subukang magpahinga ng kaunti. Sa loob ng kafe, madilim ang kapaligiran, puno ng boses at tawanan, ngunit para kay Danilo at Laura, tila tahimik ang lahat. Umupo sila ngunit hindi sila ngumingiti. Ang bawat tao ay nakikitungo sa kanilang sariling sakit. Hindi ko akalain na magiging ganito, sabi ni Laura. Mahina ang boses. Ako rin, sagot ni Danilo, nag-iisip. Kung may nagsabi sa akin na nandito, ako ngayon kasama mo, pagkatapos dumalaw sa puntod ng kapatid ko, hinding-hindi ako maniniwala sa kanila. Life is really unpredictable. Tumango si Laura. Pinainit ang kanyang mga kamay sa kanyang mainit na tasa ng kape. Tumingin siya sa kanya at sinabing, kailangan ko nang umuwi. Sasabihin mo ba sa kanya? Tumingin sa kanya si Danilo, nalilito. Hindi niya alam kung ano ang ibig nitong sabihin, ngunit may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Pagkalabas ng cafe, hindi na napigilan ni Danilo ang tanong na matagal nang nagpapahirap sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Laura at, na may seryosong ekspresyon, ay nagtanong, bakit mo siya kasama? Nabaliw ka na ba? Ang iyong ama ay binugbog ang iyong ina at nakakita ka ng isang tao na gumagawa rin yan. Bakit Diyos? Nagulat si Laura, nagkibit balikat at hindi alam ang isasagot. Ay nagsabi, hindi ko alam. Baka lahat ng babae ay naghahanap ng kamukha ng kanilang mga magulang. Sandaling natahimik si Danilo, sinusubukang unawain ang kanyang mga salita. Pagkatapos ay sinabi niya, natatakot ka bang sabihin sa kanya ang tungkol sa iyong kapatid, nakambal? Natatakot ka ba sa katotohanan? Nais mo bang mamuhay ng isang buhay ng takot ng adrenaline tulad ng iyong nabuhay? Gusto mong suntukin kanya, yun ba? Nag-iba ang tono ng boses niya, puno ng frustration. Tumingin si Laura sa kanya, ngunit bago pa niya masabi ang anumang bagay, ay nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Siya ay desperado at halos hindi sinasadyang sumigaw. Hindi ko alam, lumayo ka sa akin. Tinulak niya si Danilo, ngunit hindi siya nito binitawan. Nang hindi nag-iisip, niyakap siya nito at niyakap siya ng mahigpit na hindi niya magawang bitawan. Nakatayo sila roon, magkayakap, at, saglit, hindi maintindihan ni Laura kung bakit niya ginawa iyon. Siya na kanina ay galit na galit, ngayon ay kumalma na sa kanyang mga bisig. Para bang kailangan niya ito, kahit hindi niya alam kung bakit. Nang pakawalan siya nito, tumingin ito sa kanya, at sa unang pagkakataon, napagtanto niya kung gaano siya kaiba. Tumingin siya sa mga mata nito at nakita niya ang paghihirap na tinatago nito. Niyakap mo ako, pero at the same time, itinutulak mo ako palayo sa iyo, sabi niya, sa malambing na boses. Si Danilo, na may pag-aatubili na tingin, ay lumayo at tinungo ang sasakyan. Siya ay ganap na nalilito. Hindi alam kung ano ang iisipin o kung paano kumilos. Nakaupo sa kotse, ipinatong niya ang ulo sa kanyang mga kamay. Bigla niyang napagtanto na ang pakikipag-away kay Valeria ay palaging ganito. Siya ay nakipagtalo sa kanya sa parehong paraan, at ngayon ang lahat ay tila paulit-ulit. Pakiramdam niya ay kinakaharap niya ang nakaraan, ngunit hindi niya maintindihan ang nangyayari. Nakauwi na siya, ganap na nawala, at alam niyang hindi madaling harapin ang katotohanan. Isang mapayapang gabi iyon, ngunit hindi makatulog ng maayos si Danilo. Pagkatapos ng mahabang araw, pumikit siya sa sopa para manood ng horror movie, pero nakatulog siya bago natapos ang pelikula. Sa gabi, siya ay binangungot at nagising sa malamig na pawis nang hindi naaalala kung ano ang kanyang napanaginipan. Hindi komportable,
Pumunta siya sa kusina, gumawa ng mainit na tsaa at nakipag-usap sa kanyang pusa. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya sa sopa at, sa pagkakataong ito, pumili ng channel na nagpapakita ng lumang komedya. Ang pagtawa sa mga simple at nakakatawang biro ay nakatulong kay Danilo na makapagpahinga at sa wakas ay nakatulog siya hanggang madaling araw. Pagsikat, ang araw ang sakit ng ulo. Nakaramdam ng pagod si Danilo ngunit alam niyang kailangan niyang magpatuloy. Ang araw ay hindi madali na ang mga pasyente ay nagrereklamo at sumisigaw sa lahat ng oras. Oo, masakit ngayon pero lilipas din. Masakit ngayon pero gagaling. Paulit-ulit niyang sabi na pilit pinapakalma ang iba pero malayo ang isip niya. Hindi niya maiwasang isipin ang puntod ni Valeria at pati na rin kung paano siya nagustuhan ni Laura. Ngunit may asawa ito at inakala niyang kapatid lang niya si Valeria ang tingin nito sa kanya. Baka may mangyari sa atin, isip ni Danilo. Naguguluhan siya at nadurog ang puso. Pagdating niya sa cafe kung saan niya napagkasunduan na makipagkita kay Laura, nakita niya ito sa harapan niya. Nakaupong mag-isa. Lumapit siya na magkahalong guilt at expectation ang nararamdaman. Umupo siya at tiningnan siya sa mga mata na nagsasabing, I'm sorry, I'm so sorry. Tumingin siya sa kanya, iminuestra ang kanyang mga balikat at sinabing, ayos lang ang lahat. Biglang naging simple ang lahat. Hindi na malayo at malamig si Laura. Siya ay mas tao, mas mabait. At dahil doon ay napagtanto ni Danilo ang isang bagay na mahalaga. Ang kanyang panlalamig ay isang maskara lamang. Sa loob-loob niya, ibang-iba siya. May sikreto siya. Isang bagay na tinago niya sa lahat. I found my nephew, she said. And it made Danilo's eyes lighted with surprise. Ako mismo ang kumuha ng detective para hanapin siya. Nasa shelter siya at hindi pa na ipapasa kahit kanino sa ngayon. Magaling siya, pero hindi alam ng gobyerno iyon. Ipinaliwanag ni Laura na ang bata ay inilagay sa isang kanlungan dahil hindi siya kayang alagaan ng kanyang mga magulang. At maraming papel ang nawala. I asked him not to tell anyone. Pero nandyan siya, protected, she continued. Nakaramdam ng ginhawa si Danilo na may halong kaunting pagkabalisa. Ang ideya ng pagkakaroon ng kanyang pamangkin sa kanya ay tila tama, ngunit mapanganib din. He can stay with us if we want, nakangiti niyang sabi. Tara, kunin natin siya ngayon din. Hindi natin siya pwedeng iwan sa taong ayaw sa kanya. Tumingin sa kanya si Laura nang hindi siguradong tingin. Sa tingin mo kaya natin talaga? Nag-alinlangan siya, ngunit mahigpit na hinawakan ni Danilo ang kamay niya. Yes, let's go. Kami na ang bahala sa kanya, he stated. But then, biglang may nangyaring hindi inaasahan. Si Joao, ang asawa ni Laura, ay pumasok sa cafe at nakita ang dalawa na magkahawak ang kamay. Tumigas ang kanyang tingin at lumapit siya ng may matatag na hakbang. Anong nangyayari dito? Sigaw niya. Tumayo si Laura at tumingin si Danilo kay Joao. Nakaramdam ng panginginig sa kanyang gulugod. Galit na galit si John. Akala mo wala akong alam. Pero nalaman ko ang lahat tungkol sa mga lihim na pagpupulong na ito. Ang kulit mo, galit na sabi. Nito, bago sinampal ng malakas si Laura sa mukha. Mabilis na nangyari ang eksena kaya walang nag-react. Nang ibabaw ang galit ni Joao sa silid at ang cafe na dati ay tila isang ligtas na lugar. Ngayon ay puno ng tensyon at takot. Galit at pagkalito ang naramdaman ni Danilo. Ngunit alam din niyang kailangan na nilang makaalis doon. Bago pa maging komplikado ang mga bagay-bagay. Si Laura, na nasa pisngi, ay tumingin kay Danilo, nagulat at nasaktan, ngunit alam niyang kailangan nilang kumilos ng mabilis. Pakiramdam niya ay hindi lang tungkol sa nangyayari sa sandaling iyon, kundi tungkol sa hinaharap na mabubuo nila ni Laura, malayo sa lahat ng karahasan at kaguluhang iyon. Handa silang lumaban, ngunit hanggang saan? Ang kanilang gagawin para protektahan ang mayroon sila, napakabilis ng lahat. Galit na galit si Danilo na, nang hindi nag-iisip, bumangon siya at sinuntok si Joao. Isang tunay na away ang nagsimula doon, sa gitna ng cafe na may sigawan at pagtulak. Galit na galit si Joao at ang puot ay nagpaningning sa kanyang mga mata. Itinapon niya si Danilo at nagpatuloy ang away sa labas ng restaurant. Sinubukan siyang pigilan ng mga waiter, ngunit nangingibabaw ang selos at galit ni Joao. Napahinto lang siya nang may pulis na tumakbo sa kalsada. Si Joao, galit na galit pa rin, ay natauhan sandali at nang mapagtanto kung ano ang kanyang ginawa, binigyan ng pera ang waiter na para bang malulutas nito ang lahat. Si Laura, na nanonood,
ay tumakbo kay Danilo, sinusubukang ipaintindi sa kanya ang nangyayari. Anong ginawa mo? Sigaw niya. Alam mong kapatid ko siya, at ngayon ginagawa mo ito dahil sa akin. Siya ay desperado, hindi alam kung ano pa ang maaari niyang sabihin. Samantala, tumawag ng ambulansya ang isa sa mga customer. Ang sitwasyon ay napaka-tense na. Sa loob ng maikling panahon, sila ay dinala sa ospital. Sa ospital, nagising si Danilo na nalilito, na may matinding sakit sa kanyang ulo. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at ngumiti kahit mahirap. Anong nangyari? Tanong niya. Sinusubukang bumangon, ngunit inihiga siya muli ni Laura sa kama. Tumahimik ka, may concussion ka. Anito, inaalagaan siya. Matagal kang walang malay. Ospital ito. Hiniling ko sa mga doktor na dalhin ka dito. Si Danilo na sinusubukan pa ring maunawaan ang nangyari ay nagtanong, at ano ang namiss ko? Nagkibit balikat lang si Laura at nagsimulang sabihin ang lahat. Tinawagan ako ng tatay ko kagabi. Nalaman niyang sinaktan ako ni João at sinabi niya sa akin na hindi niya ito pababayaan ng ganoon. Nakulong siya. Nagpatuloy siya na ipinaliwanag na kahit na si João ay isang makapangyarihang tao, ang kanyang ama ay nagkaroon din ng maraming mga kontak at kaibigan ng mahahalagang politiko. Bumuntong hininga siya at sinabing, "Oh, mahal niya ako, pero tyrant din siya, pero aayusin ko." Marami pa siyang gustong sabihin, ngunit nang tumingin siya sa kanyang relo, napagtanto niyang huli na siya. Nakalugay ang kanyang blonde na buhok at sinusubukan niyang itago ito kahit papaano, na tinatakpan ng isang pasa sa kanyang mukha na hindi maitatago ng kahit anong makeup. Tumayo si Laura, ngunit hindi bago gumawa ng isang huling pahayag. "I'm not going to give you the baby. Ako ang ama. I have first right of adoption, and I have a nice house and job. He's going to live with me. That's for sure." Tumingin si Danilo sa kanya. Sinusubukang intindihin ang kanyang mga salita. "Hinding-hindi ko gagawin iyon sa iyo," sabi niya. Kalmado ang tono. "Kahapon lang ako nag-suggest dahil hindi ko alam kung ano ang mararamdaman mo tungkol dito. Hindi ko intensyon na bawian ka ng anak mo." Huminto sandali si Laura, nag-isip, at pagkatapos ay nagtanong, "Hihiwalayan mo ba siya?" Isang buntong hininga lang ang isinagot ni Danilo na puno ng pag-iisip. "Oo." Nagpaalam si Laura at nanatili roon si Danilo, mag-isa sa silid ng ospital. Iniisip ang lahat ng nangyari. Hindi nagtagal, pumasok sa kwarto ang isa niyang kaibigan at masuyong hinalikan ang kanyang noo. "Sino yung babae?" tanong ng kaibigan. Curious. Ngumiti si Danilo kahit walang ibig sabihin at sumagot, "Laura, I think I'm in love with her." Bagay na hindi niya inaasahang mararamdaman, ngunit hindi niya maitatanggi. "Good luck with her," nakangiting sabi ng kaibigan. "Kung kailangan mo, tawagan mo ako." Si Danilo, na wala pa rin sa sariling damdamin, ay ngumiti na lamang pabalik. Magkahalong saya at kalituhan ang nararamdaman. Samantala, aalis na si Laura, ngunit hindi maalis sa kanyang isipan si Danilo. Namimiss niya pa rin siya, kahit alam niyang ginagawa niya ang sa tingin niya ay pinakamabuti para sa lahat. Kinabukasan, dumating sa ospital ang ama ni Laura. Kahanga-hanga siya, may mamahaling terno, matangos na ilong at maitim na mga mata, na tila tumatago sa kaluluwa ng sino mang tumingin sa kanya. The first meeting was straight to the point. "I'm willing to help with the adoption," sabi niya kay Danilo. Ngunit para magawa ito, kailangan nating hintayin na tuluyang gumaling ang bata at maipon ang mga kinakailangang papeles. Si Danilo, na ayaw na ng away, ay tinanggap na lang. "Okay lang, may tiwala naman ako sa iyo," sagot niya na may pagod ng ngiti. Tumingin si Laura sa kanya at sinabing, "Inaayos na ito ng aking ama. Hindi mo kailangang mag-alala." Nagpasalamat siya sa lahat at, na may hitsura ng kaginhawaan, tumayo, handang magpatuloy. Alam na ang sitwasyon ay sa wakas ay nagiging mas kalmado. Hindi inakala ni Laura na ang kanyang buhay ay magkakaroon ng isang hindi inaasahang pagliko. Ngunit ang lahat ay nagsimula sa pagkakataong iyon na pagkikita. Kung hindi dahil sa sandaling iyon, hinding-hindi nila malalaman ang katotohanan tungkol sa isa pang anak na babae sa kanilang pamilya. Ang batang babae ay mahirap, puno ng galit, at bagamat sa panahong iyon ay marami siyang naging gulo, nagbago, ang lahat ng kunin sa kanya ang kanyang anak. Noong araw na iyon, dinalaw nila ang kanyang libingan, isang sandali ng pamamaalam na hindi makakalimutan ni Laura. "Hindi ako makisali sa babaeng yon," napabuntong hininga niyang sabi. "What's done is done."
pero gusto ko talagang malaman kung paano nabuhay si Valeria. Si Danilo, na tahimik na nakikinig, ay tumingin lamang sa kanya, nag-iisip, at sinabi, "Gusto ko ring malaman." Hinawakan niya ang kamay niya nang walang ibang sinasabi. Hinawakan lang ito ng mahigpit na para bang nagpaparamdam ng tahimik na suporta. "Look at me," anya, na may bahid ng pait. "Alam kong nakikita mo lang ang ginawa ko pero higit pa ako dun. Isa akong maraming multo, maraming sikreto." Si Laura, na sinusubukang maunawaan ang kanyang mga salita, ay bahagyang ngumiti at sumagot, "Ano ang tungkol sa iyo? Ikaw ba ay puno ng mga pangpawala ng sakit? Sinusubukang itago mula sa sakit?" Alam niyang sariling paghihirap ang tinutukoy nito. "I want to be with you. I can't go without you," she said, her voice firm but full of emotion. "I just don't want to be around Juon today." Pinakawalan siya at ngayon niya ako pinatuloy. Hindi ko na siya kayang harapin. "Ikaw naman?" Malinaw na nagsalita si Danilo with his serious look. "You don't need to worry about him. Let's raise this son together. He's like you, a replica of your mother. I'm willing to change my life for you." Si Laura, na naantig sa kanyang mga salita, ay yumuko at hinalikan ang kanyang noo na nagsasabing, "Pag-iisipan ko ang sinabi mo." Kinabukasan, naglakbay si Laura sa kabisera kasama ang kanyang ama, ngunit hindi tumitigil si Danilo sa pagtawag sa kanya araw-araw. Gusto niyang bumalik siya. Lumipas ang oras at nang dumating ang araw na maiuuwi na nila ang bata, may nakumpirma. Ang bata ay eksaktong kopya ng Valeria. Ito ay dumating bilang isang shock sa Laura. Ngunit sa parehong oras na ito ay nagdala ng isang pakiramdam ng koneksyon sa nakaraan. Iniuwi nila siya at sinabi sa kanya ang buong kwento mula sa simula. Nang tanungin ng bata kung bakit hindi siya tumira kay Danilo, napaisip si Laura. Medyo matagal bago siya masanay sa ideya na tawagin siyang tatay. "Hindi pa ako divorced," she explained, "and your father likes to live alone. Ayokong makasagabal." Ngunit ang batang lalaki, na may kawalang muwang ng isang taong naniniwala pa rin sa mabuting hangarin ng mundo, ay nagsabi, "Ngunit nais kong manatili ka rito, kasama namin." Naantig nito ang puso ni Laura at niyakap niya ng mahigpit ang kanyang pamangkin. Pakiramdam na sa wakas ay tumatahak na ang kanilang buhay sa mas kalmadong landas. Samantala, nagpatuloy ang kanilang buhay na may mas maraming pagbisita mula sa kanilang mga magulang at ang patuloy na presensya ni Laura na mas naroroon kaysa dati. Ang ina ni Laura na matagal nang nawawala ay muling nakikipag-ugnayan sa pamilya. Bagaman may mga tensyon sa una, sa mahihirap na pag-uusap at ilang katotohanan na sinasabi, nagawa nilang maunawaan ang isa't isa. Ang buhay ni Danilo, na ngayon ay 9 na taong gulang, ay nasa isang mahalagang yugto. Siya ay isang batang pilyo, at kahit na hindi siya ang pinakamahusay na estudyante, mahilig siyang maglaro ng sports. Magiliw siyang ipinatala ni Laura sa mga klase sa boxing upang matulungan siyang mag-focus. Ngunit may isang bagay na hindi pa rin nila gustong payagan, parachute jumping. Nais subukan ni Danilo, ngunit ang panganib ng pagkawala ng kanyang buhay ay hindi isang pagpipilian, lalo na para sa isang taong nag-iisa sa pagpapalaki ng isang bata. Bilang nag-iisang magulang, alam niyang hindi niya kayang ipagsapalaran ang sarili niyang buhay. Nagpaalam si Laura sa kanyang mga magulang, sinabing malamang na manatili siya sa kanyang kinaroroonan, kasama ang kanyang trabaho sa sentro ng negosyo at kasama ang kanyang pamangkin na higit na nangangailangan sa kanya ngayon. Araw-araw ay tumitibay ang pagmamahalan nila ni Danilo. Ngunit natakot si Laura na makita siyang anino lamang ng kanyang kapatid. Gayunpaman, hindi niya maitatanggi ang kanyang nararamdaman. Nang sa wakas ay isinampa ang diborsyo, nagkita sina Laura at Juan upang lagdaan ang mga papeles, at natanto niya na ang kanyang buhay pagkaraan ng mahabang panahon ay nagbabago magpakailanman. Ang hinaharap ay hindi tiyak, ngunit ngayon ay mayroon siyang isang bagay na matatawag niyang sarili niya. Isang bagay na sa wakas ay maaari niyang protektahan at pangalagaan. Pipirmahan na sana ni Laura ang divorce paper, ngunit bago iyon, narinig niya ang mga salita ni John na puno ng galit at pagkadismaya. "Sa tingin mo madali lang ang lahat? Tingnan mo ako! Nawalan ako ng trabaho, nagulo ang buhay ko dahil sa'yo! At ikaw, wala kang anak, wala ka!" Halatang galit na galit siya, namumula ang mukha at nanginginig ang boses. "I don't know how I managed to marry you. Even my friends were against this relationship from the beginning." Si Laura, na may tahimik na ngiti sa kanyang mukha, ay hindi nagpatinag.
Nagpapalit ka ng babae at ang manliligaw ay parang pagpapalit ng damit. May mga babae na hindi kailangan ng singsing para makasama, Huang. At may mga lalaking marunong rumespeto ng babae. Si Joao galit na galit, tumalikod at lumabas ng bahay na galit. Sa sandaling lumakad siya sa pintuan, inihagis niya sa sahig ang panulat kung saan niya pinirmahan ang mga papel ng diborsyo na nahati ito sa dalawa. Ngunit kahit masakit ang sandaling iyon, gumaan ang pakiramdam ni Laura. Oras na para magpatuloy. Pagkatapos noon, nagpakasal sila ni Danilo at bumuo ng bagong pamilya. Napagpasyahan nilang pangalanan ang anak ni Danilo na Danilo Jr. Ngunit ang ina ni Laura, nagalit pa rin kay Danilo dahil sa hindi pagdalo ay iminungkahi na siya ay tawaging Valeria pagkatapos ng kanyang kapatid. Gayunpaman, ginawa ni Laura ang isang punto ng pagpili ng isa pang pangalan para sa bata, isang bagay na sumasalamin sa kanyang lakas ng kalooban. Tatawagin siyang Agustina, mariing sabi ni Laura. Gusto ko siyang maging panalo, magkaroon ng isang malakas na karakter at isang tadhana na ibang-iba sa akin at sa aking kapatid. Lumipas ang panahon at di nagtagal pagkatapos ng kasal, natuklasan ni Laura na siya ay buntis muli. Sa pagkakataong ito ay may isang magandang babae. Sa panahon ng pagbubuntis, nagsimula silang magmuni-muni ni Danilo sa kanilang buhay at kanilang mga nakaraan. Si Danilo, na labis na pinahirapan ng kanyang mahirap na pagkabata at relasyon sa kanyang ama, sa wakas ay inamin kay Vanessa ang isang bagay na dati niyang alam, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin. Alam mo, Laura, halos buong buhay ko ay nabuhay ako sa tabi ng isang lalaking autoritaryan. Akala ko nasanay na ako. Ngunit nang makita ko ang ginawa ni Juan sa iyo, labis akong natakot at sa sandaling iyon, halos nawala ako sa iyo. Niyakap niya ito ng masuyo, magkahalong saya at ginhawa ang nararamdaman. You are the most incredible woman I have ever met. Feeling ko every choice in my life has led me to you, and I think we were destined to be together. Samantala, napatingin sila sa maliit na si Agustina na nasa mga bisig na ni Laura. Si Danilo, na may ngiti sa labi, ay pinagmamasdan siya ng buong pagmamahal at pasasalamat na para bang ang batang babae ang susi sa isang magandang kinabukasan para sa kanilang lahat. Ang kanilang mga kapalaran sa wakas ay tila magkatugma. Alam nilang may mga hamon pa rin ang paglalakbay, ngunit ngayon ay mayroon na silang suporta at pagmamahal sa isa't isa at iyon lang ang kailangan nila. Sa tabi ni Agustina, nadama nila na sa wakas ay naging makabuluhan ang lahat at kaya, kasama, ang pamilya na magkasama at isang bagong pag-asa sa kanilang mga puso, sinimulan nilang isulat ang kanilang bagong kwento. Bawat araw ay isang pagkakataon na magsimulang muli, mas malakas at mas masaya kaysa dati.